Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok na mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Pag-usapan natin ngayon itong kontrobersyal na kandidato bilang senador ngayong 2025. Ito ay nasangkot bago lamang, nasangkot sa mga sinasabing scam sa paggamit ng mga aliases para siya ay magiging US citizens. Ngayon, pinadalhan siya ng notice sa United States para bawiin at ikansela ang kanyang lahat ng mga dokumento na kanyang pinipiki para siya maging US citizen. At ngayong bago-bago lang, nadiskubre na mga tao at mga netizen at o kung sino-sino pang nakadiskubre dito na ito palang si Representative Erwin Tulfo ang nag-number 1 sa survey ngayong senatorial eleksyon ngayong 2025 ay ang utak pala sa programa ni Martin Romualdez na AKAP. Kaya pala itong si Erwin Tulfo ay makikita natin kung saan-saan. Kapag nasaan si Romualdez ay palagi itong nakabuntot dahil ito pala ang kanilang supervisor at ito pala ang sinasabing utak at siya ang architect nitong programang AKAP na tumutulong sa mga walang trabaho daw or mga security guard or yung mga kapos daw sa kita. Di ba? Ito pala siya ang engineer ng AKAP. Mantakin mo. Ang akala natin noon sa kanya ay isa siyang advocate ng lumalaban sa korupsyon. Ngunit nasaan siya ngayon? Nasa sa side ng mga taong involved di umano sa mga nangyayaring korupsyon ngayon sa ating gobyerno. Nasa side siya ni Bongbong Marcos at ng pinsang si Martin Romualdez. Paano ito nga naging number 1 ngayon sa Senado, sa senatorial candidate? Nag-number 1 sa survey ito Napakadelikado. Baka ito ang makapasok sa Senado at magkukulang na ang mga kakampi ng mga Duterte at matutuloy na talaga ang kanilang planong ano bang tinatawag doon? Pakialaman yung konstitusyon para magiging wala ng eleksyon at magiging prime minister na itong si Tamboloslos, no? Sana naman matauhan itong ating mga kababayan na napaka masigasig at grabe kung makasuporta dito sa mga Tulfo. Mantakin nyo, itong kapatid niyang si Rapi Tulfo ay nasa Senado na. Napakalakas na kandidato sa 2028 ito sa pagiging presidente. At napakadelikado talaga kapag ang lahat ng mga Tulfo ay nasa Senado na. No? Okay. Pakinggan natin itong video ni Pinas Unfold. Hindi ho ganun yung idea po nitong AKAP na ito, which I was the one who made up this idea para He is the one who made up the idea of AKAP. Nako. po doon sa mga middle class, below middle class. Hindi po ito pang suhol. Ito po ay pantulong sa kanila para makaagapay sila sa mga matataas na presyo ng bilihin. Para po itong nung pandemic din ho na nagbigay ang gobyerno natin ng ayuda sa lahat ng kababayan natin lahat. Ang problema ngayon, wala ng pandemic. Patrabahuin nyo ang mga Pilipino para tayo umasinso. Huwag nyo gawing batugan ng sektor. Ito naman po yung mga napag-iiwanan ng mga kababayan natin na mga nasa 25 or 23,000 or less ang sweldo, pasok ho sila dyan. You're working at the call center, you're a security guard, driver ka ng Grab,
nagtatrabaho ka sa McDonald's, Jollibee, kasama ka ho dyan sa AKAP program na yan ng pamahalaan. Pero ulitin ko po, hindi po ito, ang purpose po niyan ay hindi po ito pangsuhol para pumirma sa ika PI. Hindi po ito. Because I for one will object it dahil Nako. Nagpabudol na tayo dati. 'Di ba? Magpabudol pa ba tayo ngayon? Mga kababayan, maniniwala pa ba tayo na itong ginagawa nila ay walang personal interest mismo sa kanila? Ha? O ito ang kanilang way para babango sila sa mga tao at sila ang iboto ngayong 2025. Ha? Hindi kaya? maganda po ang layunin nito. Hindi po ang layunin nito pangsuhol sa mga kababayan po Yung mga natin. violations na ginawa niya dito sa Amerika, sa bansang Amerika at sa bansang Pilipinas na actually pag pinagsama-sama mo yung punishment at iba-ibang mga kaso na pwedeng kaso sa kanya ng State Department, ng ICE, ng Social Security, later, yun nga, pag-usapan natin, aabot talaga ng 200 plus years ang kanyang parusa kapag siya ay na-convict or napatunayan na nagkasala, although yun nga, na the fact na ni-revoke yung kanyang passport, ibig sabihin may basihan ang US government dahil nga nag-apply siya ng G2 visa, okay, noong 2021 at nilalagay niya sa kanyang application niya na hindi siya ipinanganak sa Hawaii, kundi ipinanganak siya sa Leyte, mga kababayan. So ito mas maano lang to, saglit lang. Pinakita ko to sa inyo. Kababayan pala ito ni Tambaloslos, kaya pala pariho sila. Nako. Kaya pala ang lakas-lakas niya sa speaker. Naku, wag na tayong magtaka, no? Sana naman mga kababayan, matauhan na kayo. Sana sa sunod na survey, wala na ito sa Magic 12. Yung kanyang application, yung kanyang parang personal data sheet or yung Did you know that you can create a fully functioning website in minutes using AI? Well, let me show you how. So first, visit hostinger.com, choose a premium or business plan, and grab your site's address. Quick about yung kanyang pagkatao. Actually, hawak ko yung buong pagkatao ni Erwin Tulfo. Okay? Hawak ko ang pagkatao niya dahil hawak ko yung kanyang Appointments, Review, and Investigation Service Profile Investigation Report. Kung natatandaan ninyo, ay hindi siya na-confirm sa Commission on Appointment kasi nga ang binabalita lang ng media noon ay US citizen siya. US citizen at hindi siya pwedeng ma-appoint. Tapos ang binalita lang doon na nag-enlist siya sa military, so yun lang ang hindi natin alam. Pero lingid pala sa mga mata natin sa buong mundo na ito pala si Tulfo ay gumamit ng pangalan na Erich Sylvester Tulfo. Okay? So sino ba siya? So napag-alaman natin dito sa personal data sheet, ito nga yung pinakita natin kung gusto niyo makakuha nitong mga papel na ito, ipopost natin to after natin mag-vlog. Doon sa Wait lang, no? Ang gusto kong talakayin dito ay yung pagiging engineer niya dito sa AKAP. Huwag na natin pakialaman yung isang topic na tungkol sa US citizens niya. Dahil nagawa na natin niya ng vlog kagabi. So hanggang sa akin lang, itong kontrobersyal na AKAP, siya pala ang nautak nito. Siya pala ang unang nakaisip nito at yon prinisinta niya siguro kay Tambaloslos at inistudyohan nila at yon ipinanganak ang tinatawag nilang AKAP. So itong AKAP na ito, sigurado tayong may makukuha sila dyan. Itong AKAP na ito ay
sabi pa niya, hindi daw panunuhol. Anong tawag dyan? Hindi man kailangan ng mga security guard. Hindi ba, og 20,000, 23,000, ang laki niyan eh. Alam niyo ba ang sweldo namin dito sa probinsya? Magkano lang? 12,000. Nabubuhay naman kami. Bakit iniisip niyo yung mga nasa Jollibee? Oh. Magbigay kayo ng trabaho. Isipan niyo ng mabuti kung anong gawin sa pera. Huwag yung ganong kung ang dapat diyan, kung may kalamidad lang, hindi yung susuportahan o ano yan, yung akap na yan. Monthly ba yan ibigay sa mga tao? Monthly? Or isang beses lang? Tapos yun na? Tulong na yon? Nako. So kayo na ang bahalang maghusga mga kababayan. Ang ipinaalam lang natin sa ating video na ito pa lang si Erwin Tulfo ang may utak ng akap. So magandang araw at sana naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman. At kung may comment ka dito sa ating pinagsasabi, isulat mo sa ibaba sa comment section at pag-usapan natin. Magandang araw sa lahat.